Ngayon po ay kalabing-anim ng Hulyo. Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagiging patas sa paglilitis kay VP Sara, pananatilihin ni Presiding Officer Senator Chis Escudero. Mga manifestation na walang kaugnayan sa impeachment trial, pinuna ni Senador Ping Lacson. Pagiging patas sa mga pahayag ng mga Duterte at Marcos, panawagan ni Senador Alan Peter Cayetano sa kapwa Senator Judges. PGH, walang nakitang dahilan para manatiling nakakonfine si Senador Rodante Marcoleta. Taas pasahe, pinag-aaralan na kasunod ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis. 20,000 kapulisan nakatakdang e-deploy para sa SONA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pangulong Ferdinand Marcos nakipagpulong kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong upang pagtibayin pa ang bilateral relations ng dalawang bansa. Si Marcos ay nagtungo sa Singapore para mas mapalalim ang ugnayan ng Pilipinas sa naturang bansa. Kanyang nakaharap si Prime Minister Wong at kabilang sa kanilang napag-usapan ang investment sa larangan ng kalusugan at digital infrastructure. Binati ni Prime Minister Wong si Pangulong Marcos matapos umangat ang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kay Wong, ito ay maituturing na matatag na pag-unlad bagaman kumakaharap ng krisis bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Tinalakay din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI, paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas, at pagtutulungan sa kalusugan at panlipunang kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Kabilang din sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa ASEAN. Ang Singapore ang susunod sa Pilipinas bilang host country ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Matapos ang meeting kay Prime Minister Wong, agad na nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang hikayatin ang karagdagang pamuhunan sa sektor ng kalusugan. Layunin nitong mapalawak ang mga ospital, klinika, butika at iba pang serbisyong medikal sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na healthcare system habang lumilikha ng libu-libong trabaho sa bansa. Sa ibang balita, nangako si Senator Francis Chis Escudero na magiging patas at walang kinikilingan sa kanyang pamumuno bilang presiding officer ng impeachment court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, pananatilihin niyang makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang buong proseso habang binibigyang diin na ang burden of proof ay nananatili sa panig ng prosecution. Hinimok din niya ang mga senator, judge, prosecutors, depensa at mga abogado at mga testigo na umiwas sa mga pampublikong pahayag na maaaring makaapekto sa merit ng kaso. Iginiit din niya na ang impeachment ay hindi dapat gawing entablado ng politika o personal na pag-atake kundi isang prosesong nakatuon sa katotohanan at hustisya. Samantala, si Duterte ang ikalimang opisyal na sumailalim sa impeachment sa ilalim ng 1987 Constitution at ang unang vice-presidente sa kasaysayan ng bansa na nililitis ng Senado bilang impeachment court.
Kaugnay nito, hinimok naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kapwa Senator Judge na maging maingat at patas sa pagbibigay kahulugan sa mga pahayag ng mga miyembro ng pamilya Duterte at Marcos na nabanggit sa impeachment trial. Ito ay matapos talakayin sa pagdinig ang salitang Romanov na unang binanggit umano ni Davao City Mayor Sebastian Duterte bago pa maiugnay sa umano'y banta laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, mahalagang isaalang-alang ang konteksto bago agad ituring na banta ang isang pahayag. Aniya, maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon sa naturang pahayag at hindi pa malinaw kung may direktang kaugnayan ito sa isyong tinatalakay sa impeachment trial. Binigyang diin ni Cayetano na nararapat maging patas ang impeachment court sa pagtingin sa lahat ng panig habang nagpapatuloy ang paglilitis. Sa kaugnay pa ring balita, sinabi ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson na tila napupuno na ang ilang tagapagmasid ng impeachment trial sa mga manifestation na anyay hindi naman tuwirang may kaugnayan sa paglilitis. Sa isang social media post, ibinahagi niya ang naging biroan nila ng isang kapwa Senator Judge tungkol sa posibilidad na pag-adjourn ng pagdinig kapag may mga anyay obviously irrelevant na manifestation. Sa ika-6 na araw ng impeachment trial, walang testigong humarap at nakatuon ang pagdinig sa iba't ibang manifestation at legal na usapin. Nauna na ring iminungkahi ni Lacson ang mga hakbang upang mapabilis ang takbo ng paglilitis, kabilang ang pagpapanatiling handa ng mga testigo sa loob ng Senado bago ang kanilang nakatakdang pagharap. Ayon sa senador, mahalagang maging epesyente ang paglilitis nang hindi isinasakripisyo ang maayos na presentasyon ng ebidensya at ang karapatan ng respondent sa mabilis na proseso. Para sa atin naman pong lagay ng panahon, maaliwalas na panahon ang mananaig sa buong bansa habang nakakaapekto naman ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon. Mainit at maalinsangang panahon ang mararanasan sa halos buong bansa maliban sa Batanes at Babuyan Islands na makararanas ng pag-ulan bunsod ng habagat. Habang may tsansa rin ng bahagya o panandali ang buhos ng pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa dulot ng localized thunderstorms. Samantala, wala namang low pressure area na inaasahang mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 4 hanggang 5 araw. Susunod sa News Force. PGH, walang nakitang dahilan para manatiling nakakonfine si Marcoleta. Pagbabago sa regulasyon sa sistema ng produkto ng FDA isinusulong sa Senado. 20,000 kapulisan nakatakdang i-deploy para sa SONA. Manatiling nakatutok para sa higit